Guys, dito na kami sa tanggapan ni Senator Rapi Tulfo sa Channel 5. Mandaluyong daw ito Mandaluyong City. Para ilapit yung aming hinaing at reklamo. Dahil pinaalis kami ng NHA, yung National Housing Authority. Sana guys, matugunan at ma-actionan kami ni Senator Rapi Tulfo. Ang daming tao guys. Kanina pa kami rito madaling araw. Okay. Lahat yan, mga nagre-reklamo, iba't-ibang mga problema, dinudulog nila. Salamat na lang tayo guys sa Diyos dahil merong nag-isang senador na tumutulong sa mga katulad natin. Kung wala ang isang ito guys, kawawa tayo. Alam naman natin, ang pamahalaan natin ay bungol, patay na lukan. Napakaigpit pa guys, may protocol na sinusunod. Kailangan daw may bakuna. Pag walang bakuna, no entry. No vaccine, no entry. Guys, ang batas na to guys, batas ito ng komunista. Dapat sa China nila ito pinatutupad, hindi sa bansang ito. Demokrasya itong lupa ko guys. Kaya alam natin magawa Sila nagpapatakbo Sunod na lang tayo, hanggang ganun na lang. Guys, at nabayaran niyo yung pagbabalik ko. Para doon sa detalye, doon sa lakad namin ni Senator Rapi Tulfo. Ako si Jesse Boy guys, at ito ang aking teknik. Mga kasama, ito yung continuous ng ating lakad kagahapon ay nung October 6 kay Senator Rapi Tulfo doon sa Rapi Tulfo in Action. Nabigo tayo doon kasi hindi tayo nabigyan ng aksyon. Pero dapat binigyan tayo ng pagkakataon ni Senator Rapi Tulfo na maimbestigahan yung reklamo natin sa NHA. Kasi napakarami na nating reklamo na mga referral na lang binibigay. Lapit mo, Jer. Kamo naman yung mga referral na yan, Takot-takot na referral ang natanggap namin, pero ang mga referral papers na to, walang nangyari. Eto. Huwag mo nung masyadong ilapit. Yung tama-tama lang. Hindi nga, ito nga. Ayan. Office of, galing sa Malacanang. Tingnan nyo yung mga papel na yan guys. Para ito doon sa mga nagko-komentaryo. Kami ay, ang aming samahan ay legal. SEC register kami. Ang pangalan ng aming grupo ay SMB, Samahan ng Mahirap sa Boracay. SEC register po ang aming grupo. Kaya kami nagtayo ng organisasyon na ganito dahil kami yung mga layo mo ng konti. Yan. Okay. Naku, hindi marunong si Jeremy cameraman. Hindi, marunong ko. Dati ako cameraman sa Baguio Si Marquez yung Yan, ko guys, sidekick Yan. Galing sa Office of the President. Para i-repair kami ng i-repair. Tambak na yung aming mga referral. Kaya kami lumapit kay Senator Rapi Tulfo para humingi ng tulong dahil ang alam namin siya isang action man. Wala, napigo kami. Tingnan nyo naman yung mga yan. Pumunta kami mismo kay President Duterte. Pero ini-repair lang din kami sa basurero. Puro mga janitor lang ang nakaharap namin. Mahirap talaga guys. Kung wala kang pera, mahirap ka. Kawawa ka talaga guys. Pero kung ako'y mayaman at may dala akong limousine o di kaya Mercedes-Benz papuntang Malacanang, kasama ko si Atty. Porton at saka si, yung isang abogado? Si Atty. Supacio. Tagumpay guys. Kagulo ang Malacanang sigurado. Pero wala guys. Sadyang mahirap kami. Ito guys ang aming naging kasunduan sa ombudsman. Ito guys, sulat kamay ito sa Office of the Ombudsman ito noong May 23, 2008. Nagkaroon kami rito ng kasunduan guys dahil naghain kami ng demanda dyan sa NHA at saka sa DPWH.
sa PEA. Ang nilalaman ng kasunduan ito guys, tas ka Jer. Ang nilalaman ng kasunduan ito, walang demolition hanggat walang relokasyon. Yun ang aming napagkasunduan guys sa Office of the Ombudsman. Tulong pinansyal dahil kami apektado ng demolition. Pagkatapos, puhunang pangkabuhayan. 3 itong aming naging kasunduan na hindi nila tinupad. Dinimolis pa rin kami kahit na may kasunduan kami sa Ombudsman. Ganito kagago ang gobyerno guys. Kaya ako nagagalit sa gobyerno guys eh. Mga halimaw sila. Hindi pa ba sapat ito? Nagkaroon kami ng paghaharap guys sa Office of the Ombudsman kasama ang mga tao to. Bidyan mo nga sila Jer. Yan. Ganda. 55 families kami. Families kami. Ang nakapirma dito guys ay si Ombudsman Aurora Kumayas. Ayan guys ang mga nakapirma. Ito Xerox lang to guys, tinago ko yung original eh. Si Administrator Velasco. 3 ang nakapirma dito guys, pati kami. Yan ang dahilan guys kung bakit kami lumalapit sa gobyerno. Para singilin sila. May kasunduan kami guys na yung Cavitex. Yung Cavitex na yan guys, diyan kami mismo nakatira. Na dapat kami ang maging empleyado diyan para may pambayad kami sa mga unit na ito. Pero hindi nila ito tinupad kaya lumalapit kami sa kinauukulan. Pero pinaglaruan lang kami guys dahil sa kahirapan. Mahirap talaga guys ang walang pera. Walang pera at saka wala ka sariling abogado. Dihadong-dihado ka talaga. Pero pag may pera ka at may abogado ka, sigurado panalo ka na sa akin. Hindi naman kami naghahabol ng malaki, gusto lang namin singilin ang gobyerno sa pangako niya. Sa mga naging kasunduan namin, hindi naman kami humihingi ng malaki. Relokasyon bago demolition, hindi nila kami binigyan ng relokasyon, dinimulis kami. Tamantalang dito sa Ombudsman guys, nagkaroon kami ng kasunduan. Kaya kami nagkaroon ng relokasyon. Dahil lumapit ako sa opisina ni Senator Reza Ontiveros noong panahon yun. Ilang linggo ka tayong inabot sa kalsada? 1 linggo. 1 linggo kaming inabot sa kalsada. Yung aming mga kabahayan ay tingnan nyo, tingnan nyo ha, nandito pa yung mukha ni, ano pangalan yan? Senador Bongbong Marcos. Ayun pangalan yan? Si Ramon Revilla. Bong. Oo. Ito kasi yung mga nagtatanong, yung mga nagkukomentaryo ba? Oo, Para malaman nila, akala nila guys. Akala kasi ng mga ito, gawa-gawa lang natin kung bakit tayo lumalapit sa mga taong yan. Kaya kami lumapit kay Tulpo eh. Ayan o. May litrato ako nito guys. Xerox lang to. Ito si Senator Bong Revilla nung panahon yon. Ito si Secretary Gonzales ng DOJ. Ito. Yan guys ang dahilan kung bakit kami lumapit kay Senator Rapi Tulfo, dahil siya ang natitira namin pag-asa, pero wala pala kaming pag-asa sa kanya. Lupay-pay din ang inabot namin. Ito guys oh. Yan yung cancellation ng NHA oh. Ang linaw na nakasaad dito guys, ayan oh. Ang hindi ninyo pagbabayad ay nangangahulugan ng pagkansela ng inyong mga award at pagtanggal ng karapatan sa inyong bahay at lote. Ang linaw guys, permado ni Engineer Dante Angulo. At 3 notice of cancellation na ang natatanggap namin. Bakit nila kami padadala ng notice of cancellation sa mga bahay na to? Ang pabahay ito ng NHA, pera ito ng mamamayan, buwis ito ng taong bayan.
Wala silang karapatan padalang kami ng notice of cancellation. Kasi amin yan eh. Sila lang ang namamahala. Ito ang pilosopiyang sinasabi ko guys, pero totoo. Ang pera ng NHA, pera ng mamamayan upang magkaroon ng programa para sa mahirap. Tapos sinisingil namin ang pamahalaan. Tulpo, sinisingil namin sila na pagbayaran sila doon sa pinangako nila sa amin sa Office of the Ombudsman. Nais kong magkaroon ng konsultasyon sana sa pamamagitan mo. Kala ko makakatulong ka sa amin. Wala pala sinabi ang tanggapan mo. Puro na lang repair lang binibigay sa amin. Repair ng repair, repair ng repair. Ang ibig sabihin ng repair, sira. May masisira at masisira pa. Dapat action na, kaya nga kami nagpunta sa iyo eh. Tapos binaliwala mo kami, binigyan mo lang kami ng papel. Ito, yung referral na binigay sa amin ni Senator Rapi Tulfo. Puro ganito na lang ang natatanggap namin. Bago pagpunta namin sa mga tanggapang ini-repair sa amin, binabasura lang kami. Yan ang totoo guys. Kaya umaasa kami sana na mabigyan ng aksyon ni Rapi Tulfo ang problema namin. Pero wala, bigo kami guys. Libong ganito na ang natatanggap namin. Tingnan niyo yung mga papel namin. Puro na ng papel yan. Pero walang nangyari. Kaya kami lumapit na sa kanya dahil sa iyo natitirang pag-asa pero bigo kami. Guys, hindi kami mga marahas na tao. Dungan mo. Mangingisda kami ng Binakayang Kawit, Cavite ng panahon ni Gloria Labandera. Noong 2003 kami dinimulis doon. Hindi kami binigyan ng katuwiran ng pamahalaan. Basta na lang nila giniba yung aming mga pabiyayan, mga tahungan, mga baklad. Wala kami kalaban-laban guys nung panahon yun. Hindi kami makalaban. Pero ang hinihingi namin sa gobyerno, bigyan kami ng programa. At naghain kami ng reklamo sa Office of the Ombudsman. At nagkaroon ng kasunduan. Walang demolition ng mga bahay hanggat walang relokasyon. Pero di nila tinupad. Kaya kami nailipat dito guys, hindi dahil sa gobyerno. Tinulungan kami ni Risa Ontiveros para bulabugin ang NHA. Sinamahan kami mismo ng kanyang mga staff doon. Ako, bigyan ninyo ng pabahay ang mga taong yan dahil nasa kalsada na. 1 linggo na sila. May mga sakit na ang mga bata. Yan ang katotohanan guys na dapat mahayag sa publiko ang katotohanan ito. Hindi kami maghaharas o lalapit sa pamahalaan ng walang dahilan. May sapat kaming dahilan. Hanggang ngayon patay gutom kami sa gubat na ito. Wala kaming makain. Bago bibigyan kami ng notice of cancellation. Ganito ba ang pamahalaang inaasahan namin? Hindi ganito ang inaasahan namin guys. Hindi kami magulong tao. Wala kami mga record sa barangay at sa kapulisan na kami ay gumawa ng karahasan. Mapayapa kaming residente guys. Magandang araw sa inyo guys. Ako, si Jesse Boy at ito ang kawatan kong daigdig. Isa. Yupo na dyan. Guys, ito yung aming switch box. Tingnan nyo guys, wala siyang kontador na kagaya nito. Poste ito guys, kami na nag-ambag-ambag nito. Kompleto na yan guys. Meron na yung connection doon sa loob. Ang problema guys, hindi ko mapalagyan ng kuryente dahil mura lang ang pagpapakabit sa NHA ay sa Meralco. Parang 1.5 yata o 2,000 lang. Mga gasto siguro 5,000 sama na ang mga ibang papel pa. Ang mahal guys, yung hinihingi ng NHA ay yung papel na manggagaling sa NHA yung certification para magkaroon ng papel papuntang Meralco. 25,000 ang hinihingi ng guys ng NHA. Ay anong maibabayad ko? Wala man akong ganong kalaking halaga. Para magkailaw ako guys. Ang switchback na to guys ay meron ng may 10 taon. Hanggang ngayon guys wala akong kuryente. Nakikikabit lang ako guys. So, sa may-ari ng posta kuryente ito. Ganyan kalupit ang gobyerno guys. Sana ko kukuha ng 25,000 para mabigyan ako ng certification ng NHA para magkaroon ako ng ilaw. Ayan yung bahay ko guys. Oh.
Yung ilaw na yan guys, yan o. Nakikikabit lang ako. 28 pesos ang bayad ko sa bawat kilometro. Yan ang aming naging kasunduan guys. Yan. Kawawa talaga guys ang mahirap guys. Walang hustisya. Aping-api talaga tayo sa pamahalaan. Sana maging maayos na ang takbo ng ating bansa guys. Guys, ito yung bahay ng NHA guys na tinitirahan namin. Ito katabing unit ko ito. Kasi ang tawag nila dito guys ay row house. Yan. Yan guys, wala nang pinto. Wala na ring bintana. Sira yung bubong, butas-butas. Tapos ito guys ay walang CR. Wala yung Puso Negro, sira din. Sundan mo ko dyan. Sa bahay, sundan mo ko. Minsan ang ginagawa ko pati yung bawang, Kasi dyan. pero yung sabihin Yan guys, ang bahay ko. Tingnan niyo yung itsura dyan. Kunin mo kesame. Yan ba? Kesame dyan rin. Ano na? Ayan o, tingnan nyo, walang bintana guys. Ito, wala nang pinto. Ito guys. Tama nyo guys, wala nang pinto oh. Ito pinto na to guys. Ako na bumili nito. Ito, yan. Video mo CR. Ayan guys, yung CR to. Kami na rin ang bumili niyan. Wala yan nung dumating kami dito. Tapos yung bubong, ito mo. Ayan o, butas oh. Butas na yung mga yero kasi mga substandard materials ang ginamit nila. Itong kusina ko, video mo yung buong paligid dyan. Dito dyan, pati lababo. Dito ka. Yung itong lababo guys na ito, sira din ito. Ako na rin ang nagpagawa. Wala rin bintana. Ito guys, ito extension ko na to. Hanggang dito lang ang bahay na to. Ngayon merong exit lot na sobra 2 metro. Yan, pinaayos ko. Ito guys, ang bahay ng NHA na nirereklamo namin sa pamahalaan na dapat matugunan. Ito tinatanong namin sa kanila guys na sir, nasaan yung mga pinto? Nasaan yung mga lababo? Nasaan ang kubeta? Ang sabi ng NHA, ninakaw daw ng mga tao. Sabi ko sir, dapat ibalik ninyo sa amin yung bubong, yung CR at saka yung bintana at saka yung pinto. Sabi nila, as is where is. Tama ba yung guys? Sila ang nagkamali, kami ang mananagot. Ito. Ito guys. Yan. Ito ang aming komunidad. Hindi yan ang bahay ko guys. Ito ang bahay ko. Hindi maayos. Ayan oh. Wala kasi ako pera pang ayos eh. Ayun, paano yung butas oh? Ah. Bubong wala na.